Ito yung gusto ko sabihin sa inyo. Merong isang Jesus na nasa trono, iniwanan yung trono niya. Nung iniwanan niya yung trono niya, masarap dun sa trono. Diyos siya dun eh. Diba? Iniwanan niya yung pagiging Diyos niya. Para maging perpektong tao. Para mamatay sa krus, hindi para maging hari dito sa mundo. Si Jesus Christ, isang Diyos, bumaba sa lupa, nagkatuwang tao, para mapako sa krus. Hindi. Bakit? Kasi, para bayaran yung mga kasalanan natin. Iyon yung only goal lang niya. Iyon yung goal ni Jesus. Ang goal niya is bigyan ng kabayaran ang kasalanan ng humanity. Ng lahat ng tao. Gian, may kasalanan ka, di ba? Ikaw, Raul, di ba? Meron ka din. Lahat tayo, di ba? Sobrang dami natin ginagawa. Alin, naniniwala ka? Lahat tayo gumagawa ng kasalanan. Sabi sa Bible, lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat. Walang pwedeng magsabi na di ako gumawa ng kasalanan. Perfecto. Kaya ang pangalan niya is perfect. Walang ganun. Lahat magkasala. Sabi naman sa Romans 6:23, for the wages of sin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang ibig sabihin ng kamatayan is yung habang buhay na pagkahiwalay sa Diyos. Yun yung pagpunta dun sa kaparusahan. Kasama ni Satan. Kasi darating yung time parusahan si Satan. At gusto mo ba sumama doon? Siyempre, hindi. Ayaw mo sumama doon. But, merong gift. Ang gift is eternal life sa pamamagitan ni Jesus Christ. Ang pwede mong lang gawin is maniwala sa Kanya, tanggapin siya bilang Lord and Savior. Kasi sabi ni Jesus, I am the way, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At walang pwedeng pumunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So ang only way para makapunta sa Ama is si Jesus. Paano yun? Anong dapat mong gawin? Accept Jesus, tanggapin mo si Jesus bilang Lord and Savior. Bilang Panginoon at tagapagligtas. Bakit Panginoon? Kasi Panginoon, siya yung masusunod sa buhay mo. Pag sinabi niyan liko, liko ka. Pag sinabi niyang hinto, hinto ka. O tigil mo yan. O gawin mo to. Huwag mong gawin yan. Yun ang ibig sabihin ng Lord. Ng Panginoon. Savior. Bakit Savior? Ano ba ginagawa ng Savior? Tagapagligtas. Diba? Saan ba tayo liligtas sa Jesus? Iniligtas tayo ni Jesus. Dahil alam ni Jesus na tayo mapapahamak ng mga tao. Kaya ang ginawa niya, binigay niya yung buhay niya, dumaan siya sa pinakamahirap. Ano ba yung pinakamahirap? Ang pinakamahirap is yung ipako sa krus. Natayan, sugatan, di ba? Hampasin. Imagine, kung napanood nyo na yung Passion of the Christ. Di ba? Wasak-wasak yung katawan niya. Di ba? Then what happened? Nilagyan ng koronang tinik. After nun, pinako. Pero sabi ng Panginoon, it is done. Tapos na, di ba? Sabi ni Jesus, tapos na. So, ibig sabihin, nung tinapos si Jesus sa krus, tayo naman ngayon na magde-decide. Either maniniwala ka ba o hindi. Yun ang tanong. Maniniwala ka ba kay Jesus o hindi? So, ngayon, magbibigyan ko kayo ng time na para mag-pray. Especially kay Alan to talaga, para kay Alan saka kay... Ginawa na to ni Gian, pero pwede mo to ulitin ni Gian, no? At kayo, kung kayo nararamdaman nyo na kailangan nyo ulit tanggapin ng Panginoon, di talagang parang hindi pa ako sigurado talaga sa na talagang ako yung ligtas na, tinanggap ko talaga si Jesus, pwede nyo sabayan to simple prayer na to. Maiksi lang to. Sige, pigil tayo lahat. Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako sa lahat ng kasalanan na aking nagawa. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng ito. Tinatanggap po kita bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Baguhin niyo po ako. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi sa Romans 10:9, kung i-confess or babanggitin ang iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon, maliligtas ka. Amen. So yun lang yung gusto kong iwanan sa inyo bago tayo magtapos.